Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating palatuntunan Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos C. Evangelista. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, nung last episode, binanggit natin yung mga buwan. Medyo magulong pakinggan. Pero dapat nating pag-usapan para matumbok natin yung ating paksa, yung ating pinapaliwanag. Bakit December 25? Ang birthday ni Jesus. So, clear naman po yung pagbibilang natin ng mga buwan. Tinapos natin ito sa month of Chislev to Tibet, yun pong month of December. Simula po nang magkaroon ng annunciation sa mahal na Inang Maria sa buwan ng Nisan to Iyar. Yun po yung buwan ng March. No? So, March 25 yung annunciation, tapos ang mahal na ina ay nabuntis. So, pag binilang nyo yung month of March, no? April, May, June, July, August, September, October, November, December. Di siyam. Ilang buwan ba nagbubuntis ang babae? Di ba siyam? So, 9. So, yung annunciation, March 25, at binilang mo yung siyam na buwan ng paglilihi ng babae, so papatak ng December. From March to December. Kaya, pinatak natin ng December 25 para eksakto yung counting. Eto na. Medyo yung mga sekta protestante, hindi natin makukumbinsi dyan. Kasi patuloy nilang sasabihin, hindi, sa pagan practice yan. A-admit tayo dyan. Yung 25th of December, nung unang panahon, sa totoo lamang po, ay meron talagang paganong Diyos-Diyosan na pinagdiriwang. No? Hindi po natin yan i-deny. Sa loob po ng 300 years, makaraang ang ating Panginoong Jesucristo'y pinako sa krus, mamatay sa krus. 300 years po ang nakararaan. Ang mga Kristiyano po, ang mga followers of Jesus, sila po'y nakaranas ng napakadaming mga paghihirap, mga pag-imprisonment, yung mga pag-torture at iba pa. Meron pa nga pinakakain sa leon, sinusunog sa mga tikin, no? Nilalagay sa mga dome at doon ay pinakakatuwaang patayin, no? Marami pong persecution sa loob ng 300 years. At ito pong pangyayaring ito ay naganap sa kamay ng mabagsik na Roman Empire. Tandaan nyo, ang history hindi pwedeng magsinungaling yan. At tandaan ninyo, pagka tumingin ka sa history, sa nakaraan, makararating ka sa kasalukuyan. Yan po ang kahalagahan ng history. So under the rule of Roman Empire, katakot-takot pong mga kaguluhan at paghihirap ang naranasan ng mga followers of Jesus, ng mga Kristiyano. At sa mga panahong iyon, meron pong Greek goddess, meron pong Diyos-Diyosan. Ang pangalan po ay si Demeter. Si Demeter po, at yung Persian god na si Mitra, yan po ang sinasamba ng mga tao noon under the Roman Empire. Dalawa po yung binanggit ko, no? Yung Greek goddess na si Demeter at yung Persian god na si Mitra. Okay. Noon pong dumating ang panahon na si Emperor Constantine ay maupo sa poder ng kapangyarihan 306 AD. Yun pong relihiyong Mitraism, no? Yung sa Diyos-Diyosa ng Persia na si Mitra, yan po ay kanyang siniwata. Yan po ay kanyang pinigilan. At kalaunan, ito pong si Emperor Constantine, siya po'y na-convert sa pananampalatayang Kristiyano. Siya po'y naging follower of Jesus. At ang naging resulta po ng conversion ni Emperor Constantine, yung Christian faith po ay ginawa niyang state religion. At sa pagtatapos po ng ika-4 na century, 4th century, yung lumang anyo, old form of worship, ay binan. Bawal na po. At sa kalaunan po, ang pananampalatayang Kristiyano, yung Christianism, ang nagsimulang lumaganap, nag-spread sa buong kapuluan hanggang sa mga iba pang bahagi ng mundo. First recorded po ng Christmas celebration
na December 25 at ang sinicelebrate ay si Jesus, nangyari po noong 336 AD. Ito nga po ay sa ilalim ng imperyo o pamumuno ng unang Kristiyanong emperador na Romano na si Constantine. So meaning to say, noong December 25th of 336 AD, ang ipinagdiriwang na po ng mga tao ay birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Nawala na po yung ibang celebration ng mga Diyos-Diyosan, ng mga Persian at ng iba pang mga lahi. And then ano ang sumunod na tagpo sa kasaysayan? Makaraan ng ilang taon, 350 AD, si Pope Julius I ay opisyal na nagdeklara na ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo ay marapat na i-celebrate o ipagdiwang ng December 25. So, officially, ang December 25 ay pinagdiwang talaga ng simbahan na ang ginugunitay ang Panginoong Hesukristo, ito po ay nung 350 AD under the reign ni Pope Julius I. At ang nangyari, noong 529 AD, another emperor, after Emperor Constantine, si Emperor Justinian, ang nagdeklara naman ng Christmas bilang isang civic holiday. So, civic holiday na ito, no? Naging dalawa na yung celebration. Isang spiritual sa simbahan, sa panig ng simbahan, at sa panig naman ng gobyerno, ito ay ginawang civic holiday. Kaya hanggang ngayon, pag December 25, di po ba holiday? Pag pumasok ka sa trabaho, double pay, di ba? Walang pasok, masaya. Kasi nag-originate yan noon pang 529 AD na inadapt ng marami pang mga sumunod na mga pamumuno sa gobyerno. At inaabot po tayo hanggang ngayon, magmula noong 529 AD. At magmula noong panahon na idiniklara ito ni Pope Julius I noong 350 until now, ay nagdiriwang tayo at ang pinigdiriwang natin ng December 25 ay ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po birthday ng kung sino mang mga Diyos-Diyosan. Ang December 25, bilang karagdagan, mga ginigiliw kong taga-subaybay, ay pinili ng Santa Iglesia na maging partikular na date ng December, bagamat establish natin yung month of December talaga, ang birth month ng ating Panginoon, ang pinag-uusapan natin dito yung particular na date, December 25. Pinili ito ng simbahan. Bakit? Sapagkat ito po yung panahon ng winter solstice at yun pong ancient pagan Roman midwinter festival na tinatawag na Saturnalia at yung Deis Natalis Solis Invicti, yun po ang pinalitan. Yun po ang ating sinakop para makalimutan na ng mundo na ang December 25 is tinatawag nating Saturnalia or Deis Natalis Solis Invicti. Hindi na ito celebration ng Diyos-Diyosan, kundi ito ay paggunita sa birthday celebration mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At nawala na rin po ang ating paggunita doon sa tinatawag nating birthday ng unconquered son na ginagawa rin noong December 25, kung saan ay pinagdiriwang naman ng mga pagano yung tinatawag nilang Diyos-Diyosan ng araw na si Mitra. So, pag December 25, noong unang panahon, totoo po na pinagdiriwang ang mga Diyos-Diyosan. Pero sapagkat ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ni Roman Emperor Constantine, sa pamamagitan ni Pope Julius I, sa pamamagitan ng isa pang emperador na si Justinian, ito po ay totally nagbagong anyo. At ito po ay naging sentro ng celebration sa birthday mismo ng ating Panginoong Hesukristo.
Kung tutusin, meron pa nga pinagdiriwang yung mga Jewish, yung mga Hudyo, yung tinatawag nilang Festival of Lights. Ang tawag dyan ay yung Hanukkah. At itong Hanukkah na to, nag-i-start naman ito on the 25th of Kislev, the month in the Jewish calendar, na dumarating dun sa panahon, same month ng December. So bukod dun sa mga pagan practice, meron pa yung Jewish practice. Ito yung tinatawag nilang Hanukkah o yung tinatawag pa ring Festival of Lights. At dito, nabago rin yan. No? Nabago rin yan sa kabuuan ng mundo. Ang December 25, wala na sa mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus ang kaisipan ng Hanukkah, wala na yung kaisipan ng Deus Natalis Solstice Invicti, yung tungkol sa unconquered sun na si Mitra, nawala na dyan yung Saturnalia, nawala na. Ang napalit ay birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sinasabi ng Malakias chapter 4 verse 2, "But for you who fear my name, the Son of Righteousness." At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na liwanag, ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Kaya mga ginigiliw kong taga-subaybay, ang celebration natin, siguro naman po marami naman sa inyo nakakarating ng iba't ibang panig ng mundo. Naniniwala ko nakakarating kayo kahit sa mga bansang walang visa. Marami na tayo ngayon yan access Pupunta kayo doon. Subukan niyong pumunta ng December 25. Yung mga bansang hindi talaga kinikilalang Kristiyano tulad sa South Korea, punta kayo doon. December 25 po ang celebration doon, birthday ni Jesus. Pumunta po kayo ng Vietnam. Yan po yung mga Buddhism country. Ang sineselebrate po doon, birthday ni Jesus. So kahit saan ka pumunta lugar, even in Japan. Sa Japan, pag pumunta ka doon, ang December 25 is a celebration ng birth ni Jesus. Kaya nga ang gayak ng kanilang kapaligiran is about Christmas, about Jesus. Kasi Christmas is Jesus itself. So wala na yung Mitra, yung Diyos-Diyosang si Mitra. Wala na si Demeter. No? Wala na si Saturnalia. Kaya dito makikita po natin, mga ginigilo kong taga-subaybay, na ang Pasko ay nakapokus na kay Kristo. Kaya yung atake ng mga protestante sa atin, naku po, lumang tugtugin na po iyan. Marami na pong panahon ang nawala at nabago, pero hindi po nangyayaring ma-celebrate uli ang mga Diyos-Diyosan. No? Kundi sa halip, mula pa nung panahon ni Emperor Constantine, ang isineselebrate ay ang birthday ni Jesus. Kaya tayo'y magalak, tayo'y magsaya, sapagkat ang ating ginugunita ay ang isinilang na tagapagligtas. At ang pagsilang niya, recorded naman po sa Bible yan. Wala pong masama na i-celebrate natin yan. Kung tutusin po, regardless kung anong araw. Pero siyempre sapagkat ito'y opisyal, sineselebrate natin ang December 25. Kailangan gumamit tayo ng lohika. Kailangan gumawi tayo ng kasaysayan. Kailangan gumamit tayo ng mga praktikal na kaisipan para hindi tayo maligaw sa ating pananampalataya. Let us celebrate Christmas na ang nakasentro ay ang ating Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa ating lahat. Tatandaan nyo ang pagbati. Merry Christmas. Capital C-H-R-I-S. T. Christ. Mas. Huwag po natin gamitin yung pagbati ng Happy Holidays. Yan po'y sibil. Huwag po natin gamitin yung Merry Xmas kasi daw ang X hindi na binabalikan. Ang gamitin natin, proper na pagbati is Merry Christmas. Naroon ang pangalan ng ating tagapagligtas, C-H-R-I-S-T. Salamat po sa inyong pagsama sa akin at sa mga susunod pa po nating episode. Patuloy niyo pong subaybayan ang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista na laging nagpapaalalang ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.